Nag-anunsyo ang asawa ko ng isang hapunan para sa Thanksgiving. Ibebenta ko ang bahay. Kailangan ng girlfriend ko ng mas malaking matitirhan para sa mga anak niya. Natigilan ang aming mga anak na may sapat na gulang habang idinidetalye niya ang kanyang bagong buhay. Tahimik akong tumayo, lumakad patungo sa aking bag at inabot sa kanya ang isang sobre. Tutal, nag-aanunsyo ka rin lang. Nasa loob ng sobre ang kumukulo pa ang sarsa ng cranberry. Sakalan nang tumunog ang telepono ni Tomas sa ikapitong pagkakataon ng umagang iyon. Pinanood ko siyang sumulyap dito mula sa pintuan ng kusina. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa paraang hindi ko nakita sa loob ng ilang buwan. Hindi para sa akin, gayunpaman. Mahal, pwede mo ba akong tulungang ilipat ang pabo? Tawag ko habang nakikipagbuno sa halos 9 kilong pabo na niluluto na simula pa madaling araw. Amoy sage at mantikilya ang kusina, eksakto sa paraan ng pagluluto ng nanay ko noong kaedad ko pa si Faye. Gising na ako simula alas 5, determinado na gawing perpekto ang Thanksgiving na ito. Isang tradisyong natutunan namin mula sa pagtira sa ibang bansa noon. Sandali lang, bulong niya, ang mga hinlalaki ay mabilis na tumitipa sa kanyang screen. Binuhat ko mag-isa ang pabo. Naramdaman ko ang pamilyar na kirot sa aking likod na nagpapaalala sa akin na hindi na ako 25 anyos. Ako ay 47 na, at ang asawa ko ay hindi man lang maalis ang tingin sa kanyang telepono para tulungan ako sa pagkaing 1 linggo kong pinagplanuhan. Pero nilunok ko ang inis. Ang araw na ito ay tungkol sa pamilya. Dumating si Hector galing Cebu noong nakaraang gabi. Mukhang gwapo sa kanyang bagong Amerikana, pero halatang pagod ang mga mata. Mabigat ang trabaho niya bilang consultant, pero nag-effort siyang makauwi. Dumating naman si Faye kaninang umaga, nadala ang kanyang karaniwang masiglang enerhiya, puno ang mga braso ng bote ng alak at mga kwento tungkol sa kanyang graduate program. Ang makita silang dalawa muli sa aming hapagkainan, nagtatawanan at nagkukumustahan, ay sapat na para maging sulit ang bawat oras ng paghahanda. Mukhang perpekto ang dining room. Ginamit ko ang porselana ng aking lola, ang may pinong asul na disenyo na inilalabas lang tuwing may espesyal na okasyon. Ang centerpiece ay isang cornucopia na 2 oras kong inayos, kasama ang mga maliliit na kalabasa, mga dahon ng taglagas at mga kandilang debaterya na kumukurap parang totoong apoy. 3 beses itong dinaanan ni Tomas nang walang kahit anong komento. "Ma, ang sarap nitong stuffing," sabi ni Hector habang kumukuha ng pangalawang serve. "Ito ba yung recipe na ginagamit ni Lola na may kaunting pagbabago?" Napangiti ako, pinapanood siyang namnamin ang bawat subo. Naglagay ako ng kaunting dried cherries ngayong taon. Itinaas ni Faye ang kanyang baso ng alak para sa akin dahil sa paggawa ng isa na namang himala sa Thanksgiving. Namumula ang kanyang pisngi dahil sa Pinot Noir at mukha siyang bata at masaya, kaya naman kumikirot ang puso ko sa tuwa. Nag-cheers kami at sa isang sandali parang tama ang lahat. Ito ang inisip ko noong nagtutupi ako ng mga serbito sa alas 6 ng umaga. Noong manumano kong minamasa ang patatas, imbes na gumamit ng mixer dahil mas masarap ang lasa kapag ganun. Ang init na ito, ang koneksyon, ang pakiramdam ng pagiging kabilang. Tumunog na naman ang telepono ni Thomas. Sumulyap siya dito at may nagbago sa kanyang ekspresyon. "Ayos lang ba ang lahat pa?" Tanong ni Faye. Napansin ang pagkawala niya sa sarili. "Ayos lang," mabilis niyang sagot habang ibinubulsa ang telepono. Pero ang kanyang binti ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ang paraan ng pagkilos niya kapag kinakabahan siya sa isang bagay. 23 taon na akong kasal sa lalaking ito. Alam ko ang kanyang mga galaw, ang pagtikhim niya kapag may sasabihing mahirap, ang pag-iwas niya ng tingin kapag may tinatago, ang pagtuwid niya ng balikat kapag may gagawin siyang anunsyo na sa tingin niya ay importante. Ginagawa niya ang 3 ito ngayon. "Actually," sabi ni Thomas, biglang tumayo kaya kumaskas ang upuan niya sa sahig na kahoy. Ang tunog ay humati sa aming usapan, parang kutsilyo. Tumingala sa kanya sina Hector at Faye, ang mga tinidor ay nasa kalagitnaan pa lang patungo sa kanilang mga bibig. Tumikim siya. "May sasabihin ako sa inyong lahat." Ang boses niya ay may pilit na pagkawalang bahala na ginagamit niya sa mga business meeting.
Ang tono na nagsasabing pinag-aralan niya ang sandaling ito. Bumagsak ang sikmura ko. Tomas, mahina kong sabi, hindi ba pwedeng maghintay yan pagkatapos ng hapunan? Hindi siya tumingin sa akin. Ibebenta ko ang bahay? Ang mga salita ay tumama sa mesa parang isang pisikal na suntok. Ang baso ng alak ni Faye ay tumigil sa kalagitnaan patungo sa kanyang labi. Ang tinidor ni Hector ay kumalansing sa kanyang plato. Ano? Bulong ni Faye. Pero hindi pa tapos si Thomas. Nakatingin siya sa likuran namin na parang kausap niya ay isang boardroom sa halip na ang kanyang pamilya. Kailangan ni na Helen at ng mga bata ng mas malaking espasyo. Si Jake ay 8 anyos na, si Joel ay 6 at ang bunsong si Eliza ay kaka-4 na taon lang. Mabilis silang lumaki at masyadong maliit ang apartment niya. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Naririnig ko ang pagtakbo ng orasan sa pasilyo, ang ugong ng refrigerator, at ang tibok ng sarili kong puso sa aking mga tainga. Helen. Binanggit niya ang pangalan nito sa aming dining room, sa aming hapagkainan, sa harap ng aming mga anak. Ang babaeng ilang buwan ko ng pilit na hindi pinapansin ang pag-iral. Namutla ang mukha ni Hector. Pa, ano bang pinagsasabi mo? Girlfriend ko si Helen. Patuloy ni Thomas na parang pinag-uusapan lang ang panahon. 8 buwan na kaming magkasama. May 3 siyang anak mula sa nauna niyang kasal at kailangan nila ng katatagan. Isang totoong tahanan. Gumawa ng tunog si Faye na parang sinuntok siya, girlfriend. Nakaupo lang ako ng tuwid. Ang aking mga kamay ay nakapatong sa aking kandungan. Pinapanood ang pagguho ng mukha ng aking mga anak. Ganito niya piniling sabihin sa kanila. Hindi pribado, hindi dahan-dahan, at walang pakialam sa kanilang nararamdaman. Parang isang transaksyon sa negosyo. Mabilis mabebenta ang bahay sa merkado ngayon. Patuloy ni Tomas, walang kamalay-malay sa pagkawasak na idinudulot niya. Nakahanap si Helen ng magandang lugar sa Alabang na may malaking bakuran at malapit sa magagandang paaralan. 5 kwarto, 3 banyo. Magugustuhan ito ng mga bata. Paano naman kami? Ang boses ni Faye ay halos pabulong na lang. Paano si Mama? Sa wakas, tumingin sa akin si Tomas. Mayroong halos paghahamon sa kanyang ekspresyon na parang inaasahan niyang mag-iiskandalo ako, iiyak, sisigaw o magmamakaawa para bigyan siya ng dahilan na palabasin akong hysterical na asawa na hindi matanggap ang kanyang kaligayahan. Sa halip, dahan-dahan at kalmado akong tumayo at lumakad patungo sa aking bag sa counter ng kusina. Matatag ang aking mga kamay habang kinukuha ang sobrang 3 linggo ko ng daladala, naghihintay ng tamang pagkakataon o baka naghihintay ng pinakamasamang pagkakataon na mukhang ngayon na nga. Bumalik ako sa mesa at inilapag ang sobre sa tabi ng kanyang plato, mismo sa ibabaw ng mantsa ng gravy na ginawa niya habang nagtatalumpati. Tutal, nag-aanunsyo ka rin lang, sabi ko ng mahina, sinalubong ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa buong araw. Pagkatapos ay umupo ako muli, kinuha ang aking tinidor at kumain ng kamote. Lasang abo ito, pero nginuya ko pa rin habang nakikipagtitigan sa lalaking kasisira lang ng Thanksgiving ng aming pamilya gamit ang kaswal na kalupitan ng isang taong nagbabasa ng listahan ng grocery. Ang sobre ay nakalapag sa pagitan namin parang isang kargadong baril. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula siyang magsalita, mukhang hindi sigurado si Thomas. Ang mga daliri ni Thomas ay nag-alinlangan sa ibabaw ng kulay kremang sobre na parang kakagatin siya nito. Ang kumpiyansang negosyante na kakaanunsyo lang ng pagbebenta ng aming tahanan ay nawala, napalitan ng isang taong mukhang totoong natatakot. Nanginginig ang kanyang kamay habang dinadampot ito, tinitimbang ang bigat. Ano yan pa? Ang boses ni Hector ay bumasag sa tensyon, pero ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa mukha ng kanyang ama. May kakaiba sa ekspresyon ng aking anak, isang katigasan na hindi ko pa nakita noon. Ang lalaking tinitingala niya sa buong buhay niya ay nagpakilala bilang isang estranghero. Binaligtad ni Thomas ang sobre, sinusuri ang selyo. Isinulat ko ang kanyang pangalan sa maingat kong sulat kamay, ang parehong sulat kamay na pumirma sa mga birthday card at anibersaryo sa loob ng mahigit 2 dekada, pero iba ang pakiramdam nito. Pinal.
Josephine, ano? Panimula niya, pero namatay ang mga salita sa kanyang lalamunan nang tumingin siya sa akin. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon, halos payapa. Hayaan siyang magtaka, hayaan siyang pagpawisan. Pinag-aaralan kami pareho ni Faye, ang kanyang baso ng alak ay nakalimutan na sa kanyang kamay. Ma, okay ka lang ba? Ang boses niya ay maliit, mahina. Pinoproseso pa rin niya ang pasabog ng kanyang ama, sinusubukang intindihin kung paano biglang nagbago ang kanyang mundo. Inabot ko ang aking kamay sa mesa at pinisil ang kanyang libreng kamay. Ayos lang ako, anak. At nakakagulat, totoo nga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong hawak ko ang kontrol. Isinilid ni Tomas ang sobre sa bulsa ng kanyang jacket nang hindi ito binubuksan. Ang ginhawa sa kanyang mukha ay halos nakakatawa na parang ang pagpapaliban sa hindi maiiwasan ay makakapagwala rito. Pero nakikita ko ang kuryosidad na kumakain sa kanya, ang paraan ng pagbalik-balik ng kanyang kamay sa kanyang bulsa. Hindi mo ba bubuksan? Tanong ni Hector, ang kanyang tono ay may talim na nagpaatras kay Thomas. Mamaya na, bulong ni Thomas, inaabot ang kanyang baso ng tubig. Natuyo ang kanyang lalamunan. Ang atmosfera sa paligid ng aming magandang hapagkainan ay ganap na nagbago. Ang kanina'y mainit na usapan ng pamilya ay naging pilit at hindi komportable. Palipat-lipat ang tingin ni Faye sa kanyang ama at sa akin, sinusubukang buuin ang isang puzzle na wala naman sa kanya ang lahat ng piyesa. Tumigil na sa pagkain si Hector, ang kanyang panga ay nakakuyom ng mahigpit. Ipinagpatuloy ko ang aking pagkain, ninanamnam ang bawat subo. Ang pabo ay perpektong malambot. Ang stuffing ay may tamang dami ng herbs at ang sarsa ay may perpektong balanse ng asim at tamis. Ang lahat ng oras ng paghahanda ay hindi na sayang. Tutal, ang hapunang ito ay siguradong magiging hindi malilimutan. Kaya, sabi ko sa tunong nakikipagkwentuhan habang humihiwa ng isa pang piraso ng pabo. Gaano katagal nang tumutulong si Helen sa paggawa ng desisyon tungkol sa ating tahanan? Kumalansing ang tinidor ni Thomas sa kanyang plato. Josephine, huwag ngayon. Kailan naman? Tanong ko, kalmado pa rin ang boses ko. Pagkatapos mong maimpake ang mga gamit ko? Pagkatapos mong mapalitan ang mga kandado? Ang baso ng alak ni Faye ay tumama sa mesa ng mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Talagang gagawin mo ito? Talagang iiwan mo si Mama para sa isang babaeng may mga anak? Komplikado ito, sabi ni Thomas. Ang klasikong sagot ng isang lalaking alam na mali siya pero hindi maamin. Hindi, matigas na sabi ni Hector. Hindi ito komplikado kahit kailan. Doon na nagsimulang tumunog ang telepono ni Thomas. Sumulyap siya sa screen at nakita ko ang pangalan nito na umilaw. Helen. Kahit ngayon, kahit sa gitna ng pagsira niya sa kanyang pamilya, hindi siya matantanan nito kahit sa isang kainan lang. Paulit-ulit na tumunog ang telepono. Sagutin mo na, mahina kong sabi. Huwag mong hayaang pigilan ka namin sa pag-aasikaso sa iyong mga prioridad. Tinanggihan niya ang tawag, namumula ang kanyang mukha. Trabaho lang. Tumawa si Faye, pero walang halong saya rito. Sa gabi ng linggo ng 7:00, trabaho? Tumunog ang telepono sa ika-4 na pagkakataon. Nababasag na ang pagtitimpi ni Tomas. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang kanyang bulsa kung saan nakatago ang sobre, ang kanyang binti ay mas mabilis na nanginginig sa ilalim ng mesa. Alam mo kung ano? Biglang tumayo si Hector, nahulog ang kanyang serbito sa sahig. Nawalan na ako ng gana. Tumingin siya sa kanyang ama nang may matinding pagkadismaya na kahit ako ay naramdaman ko. 23 taong kasal pa, 23 taon ang akala ko'y masayang pamilya. At iaanunsyo mo ang iyong pakikiapid sa hapunan na parang nagdidiskusyon ka lang ng quarterly earnings. Hector, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko ng lubos. Ang boses ni Hector ay malamig, kontrolado. Nagdesisyon ka na ang kaligayahan mo ay mas mahalaga kaysa sa dignidad ni Mama. Mas mahalaga kaysa sa tradisyon ng ating pamilya. Mas mahalaga kaysa sa pagtingin sa mata ng iyong mga anak nang hindi nagsisinungaling. Binuksan ni Tomas ang kanyang bibig para sumagot pero naglalakad na palayo si Hector.
Narinig namin ang kanyang mga yabag sa hagdan, pagkatapos ay ang mariing pagsara ng pinto ng kanyang kwarto noong bata pa siya. Ang mga mata ni Faye ay nagniningning sa mga luhang hindi pa tumutulo. "Daddy," bulong niya, gamit ang pangalang hindi na niya itinawag dito sa loob ng maraming taon. "Paano mo nagawa sa amin ito?" Sa isang sandali, tuluyang nawala ang maskara ni Tomas. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mukha. Totoong sakit dahil sa pananakit sa kanyang anak. Pero biglang tumunog ulit ang kanyang telepono at nawala ang sandaling iyon. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ito. "Hindi ako makakapagsalita ngayon," sabi niya sa mahinang boses, tumatalikod sa mesa. Pero naririnig namin ni Faye ang boses ni Helen sa speaker, matinis at naguutos. Hindi namin maintindihan ang mga salita, pero malinaw ang tono. Hindi siya masaya na hindi siya pinapansin. "Sabi ko hindi ako makakapagsalita," ulit ni Tomas, pilit ang boses. Tinapos niya ang tawag at agad na itinaob ang telepono sa mesa. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Nakatitig si Faye sa kanyang ama na parang ngayon lang niya ito nakita. Ipinagpatuloy ko ang pagkain, hinahayaan ang katahimikan sa pagitan namin. Minsan, mas marami pang sinasabi ang katahimikan kaysa sa mga salita. Sa wakas, nagsalita si Faye. "Kailangan kong magpahangin." Tumayo siya ng maingat, ang kanyang mga kilos ay sadya at kontrolado. "Ma, gusto mo bang tulungan kitang magligpit ng mesa?" "Ayos lang anak, sige na, magpahangin ka muna." Pagkaalis niya, kaming dalawa na lang ni Tomas ang nakaupo sa tapat ng isa't isa sa mesang pinagsaluhan namin ng hindi mabilang na pagkain, nagdiwang ng mga kaarawan, tumulong sa mga anak sa homework at nagplano ng aming kinabukasan. Ang sobre sa kanyang bulsa ay parang bombang malapit ng sumabog. "Josephine," sabi niya sa wakas, "kailangan nating mag-usap." Tumingin ako sa kanya, totoong tumingin sa kanya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Kailan pa siya naging ganitong klaseng estranghero? Kailan naging ang lalaking minahal ko ng sapat para bumuo ng buhay ay naging isang taong kayang wasakin ang kanyang pamilya habang nagde-dessert? "Hindi," simpleng sagot ko. Tumatayo at nagsimulang pagpatung-patungin ang mga plato. "Hindi na natin kailangan." Nang gabing iyon, maaga akong natulog at nilak ang pinto ng kwarto. Naririnig ko si Thomas na nagpapabalik-balik sa ibaba, siguro sinusubukang ipunin ang lakas ng loob para buksan ang sobre. Hayaan siyang maglakad. Hayaan siyang magtaka. Mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa nakalipas na mga buwan. Kinabukasan pagkatapos ng hapunan, nagising ako sa walang tao na bahay. Umalis si Thomas bago magbukang liwayway. Siguro para iwasan ang harapin ang sobre na patuloy na nagiinit sa bulsa ng kanyang jacket. Nagtimpla ako ng kape sa tahimik na kusina, pinapanood ang usok na umaangat mula sa aking tasa habang ang mga alaalang pilit kong kinalilimutan ay biglang lumutang. Nagsimula ito noong Marso, isang ordinaryong Martes, nang magsimulang magkawatak-watak ang lahat, kahit hindi ko pa alam noon. Umuwi si Thomas ng huli ng 3 oras, medyo gusot ang kwelyo, sinasabing tumagal ang meeting sa kliyente. Initinit ko ang hapunan niya sa microwave, kinumusta ang araw niya, nakinig sa kanyang mga pagod na sagot, ang perpektong asawang nagtitiwala, pero may kakaiba. Siguro dahil sa pag-iwas niya sa aking mga mata, o kung paano siya naligo agad imbes na humilata sa sopa gaya ng nakagawian. Maliliit na bagay, maliliit na lamat sa aming routine na pinalagpas ko dahil ang alternatibo ay masyadong nakakatakot isipin. Ang mga gabing pag-uwi ay naging pattern. "Malaking presentation bukas," sasabihin niya habang kinukuha ang kanyang laptop bag. "Huwag mo na akong hintayin." Nakahiga ako sa kama nakikinig sa kanyang sasakyan sa driveway. Tinitingnan ang orasan habang ang hating gabi ay nagiging 1:00, tapos 2:00. Kapag tinatanong ko ang tungkol sa mahabang oras, nagbubuntong hininga siya ng malalim. Pinaparamdam sa akin na mali ang questionin ang kanyang dedikasyon sa pagtataguyod sa pamilya. Abril nang dumating ang mga kinansilang plano. Ang aming dinner reservation sa anibersaryo sa Casa Lorenzo, ang restaurant kung saan siya nag-propose 24 na taon na ang nakakaraan, ay naipagpaliban dahil sa emergency ng kliyente. Ang tiket sa teatro na ibinigay ni Faye para sa aking kaarawan ay hindi nagamit nang biglang kailangang lumipad ni Tomas pa Davao. Ang bawat pagkabigo,
ay may kasamang mabulaklak na paghingi ng tawad at pangakong babawi sa akin mamaya. Ang mamaya ay hindi dumating. Unang lumabas ang pangalang Helen Morrison sa mga kaswal na usapan. Sa tingin ni Helen sa accounting, dapat nating baguhin ang quarterly reports. Nag-suggest si Helen ng bagong software system. Isa lang katrabaho sa lumalaking kumpanya ni Thomas, isang taong pinahahalagahan niya ang opinyon sa trabaho. Tapos nagsimula ko siyang makita sa telepono niya. Ang unang litrato ay inosente lang. Isang group shot mula sa Christmas party ng opisina na hindi ko napuntahan dahil sa trangkaso. Si Helen ay blonde, maliit, nakatayo ng sapat na malapit kay Tomas para makuha ang atensyon ko. Siya ay may mukhang bata at walang kulubot na nagsasabing mas bata siya ng hindi bababa sa 10 taon sa aking 47. Pero ang pangalawang litrato ang nagpabagsak ng sikmura ko. Sina Thomas at Helen sa mukhang isang coffee shop. Ang tatlo niyang anak ay nakapalibot sa kanila. Tumatawa siya sa sinabi ni Thomas. Ang kamay niya ay nakapatong sa braso nito habang ang isang batang babae na may pigtails ay nakaupo sa kandungan ni Thomas na parang kabilang siya doon. Nakita ko ito nang hindi sinasadya habang nag-i-scroll sa telepono niya para tingnan ang panahon habang naka-charge ang akin. Ang litrato ay may petsang 2 linggo na ang nakaraan ng Sabado nang sabihin ni Thomas na naglalaro siya ng golf kasama ang kaibigan niyang si Marcus. Sino ang mga batang ito? Tanong ko ng gabing iyon, pinapakita sa kanya ang screen. Kalmado ang boses ko, mausisa, binibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag. Halos hindi sumulyap si Thomas sa telepono bago sumagot. Si Helen yan sa trabaho. Meron siyang magulong annulment. Kailangan ng kausap. Mga anak niya yan. Cute. Diba? Kawawa naman sila, nahihirapan sa paghihiwalay ng magulang. Ang paliwanag ay makinis, praktisado, binigkas na may tamang dami ng pag-aalala para sa katang-isip na paghihirap ni Helen. Pero napansin ko kung paano niya agad kinuha ang telepono, kung paano gumalaw ang hinlalaki niya para burahin ang litrato nang hindi nag-iisip. Tinutulungan mo siya sa annulment niya, dahan-dahan kong diin. May kailangang tumulong. Ang tono niya ay may halong pagmamatuwid na ibig sabihin ay tapos na ang usapan. Wala siyang masyadong kaibigan, Josephine. Minsan kailangan lang ng tao ng suporta sa mahihirap na panahon. Gusto ko siyang paniwalaan ng desperado, kaya nilunok ko ang masamang pakiramdam sa tiyan ko at pinili ang tiwala kaysa hinala. Tutal, ito si Thomas, ang aking Thomas, na nagdadala sa akin ng kape sa kama tuwing Linggo ng umaga. Pero ang mga tawag sa telepono ay nagsimulang maging mahirap baliwalain. Ang pangalan ni Helen na umiilaw sa screen niya habang naghahapunan, habang nagkakape sa umaga, kahit sa graduation ceremony ni Hector. Susulyap si Thomas dito, kakunot ang noo at hahayaang mapunta sa voicemail. Nahihirapan siya, paliwanag niya. Siguro kailangan ng payo tungkol sa custody battle. Ang custody battle na, sa huli ko nalaman, ay hindi naman pala totoo dahil 3 taon nang hiwalay si Helen. Isang gabi noong Hulyo, tumawag si Faye habang nasa taas si Thomas na kunwari ay nagtatrabaho. Nagkwekwentuhan kami tungkol sa summer internship niya nang mabanggit niyang nakita niya ang ama sa parke malapit sa apartment niya. Kasama niya ang isang babae at mga anak nito. Kaswal na sabi ni Faye. Naglalaro sa mga swing, mukhang isang pamilya talaga. Muntik na akong lumapit para bumati, pero parang, ewan ko, intimate sila, parang makakaistorbo ako ng pribadong bagay. Nanlamig ang mga kamay ko. Anong itsura ng babae? Blonde? Maganda? Mas bata sa'yo? Ang mga bata ay nakakatuwa, 2 batang lalaki at 1 babae. Tinutulak ni Papa yung batang babae sa swing at humahalakhak ito ng sobra. Actually, ang sweet tingnan. Tumigil si Faye sa pagsasalita. Pero ano? Anak? Nakakaibang makita si Papa kasama ang mga anak ng ibang tao. Parang natural lang sa kanya, parang ilang daang beses na niyang ginawa. At ang paraan ng pagtingin ng babae sa kanya, tumigil si Faye. Ma, okay lang ba kayo ni Papa? Nagsinungaling ako ng maayos para protektahan ang aking anak at ang aking sarili. Ayos lang ang lahat, anak.
Siguro nakasalubong lang ng papa mo ang katrabaho niya at mga anak nito. Alam mo naman siya sa mga bata. Pero pagkababa ko ng telepono, naupo ako sa madilim na sala ng ilang oras. Ang mga piraso ng puzzle na pilit kong tinatanggihang makita ay sa wakas ay nabubuo na. Ang mga gabing pag-uwi, ang mga kanseladong plano, ang walang tigil na tawag, ang mga litrato, at ngayon ito. Ang asawa ko ay naglalaro ng pamilya kasama ang mga anak ng ibang babae habang ako ay nakaupo sa bahay, nag-iisip kung saan nagkamali ang aming pagsasama. Doon ako tumigil sa paglaban para sa atensyon niya at nagsimulang mag-imbestiga. Nakinig ako kapag nagsasalita siya, pinapansin ang maliliit na hindi pagtutugma sa kanyang mga kwento. Pinanood ko ang mukha niya kapag tumutunog ang telepono. Nagsimula akong idokumento ang mga pagbabago sa aming pananalapi, ang mga hindi maipaliwanag na withdrawals, ang mga singil sa credit card mula sa mga restaurant na hindi ko pa napupuntahan, ang mga misteryosong pagbili ng cash na walang paliwanag. Ang salitang downsizing o paglipat sa maliit na bahay ay unang lumabas noong Setyembre. Kaswal itong binanggit ni Thomas sa almusal, parang panahon lang ang pinag-uusapan. Mainit ang bentahan ng bahay ngayon, sabi niya, hindi tumitingin mula sa tablet. Baka matalinong isipin ang pag-downsize habang mataas pa ang halaga ng lugar na ito. Alam ko na noon, sa paraan ng pag-iwas niya ng tingin, ang maingat na kaswal na tono, ang tiyempo ng lahat. Hindi siya nagpaplanong mag-downsize kasama ako. Nagpaplano siyang magsimula ng bago kasama ang iba. Pero nagkamali si Tomas ng isang malaking bagay sa kanyang maingat na panloloko. Akala niya mananatili akong pasibo at nagtitiwalang asawa na lulunukin ang bawat kasinungalingan. Akala niya uupo lang ako habang binabaklas niya ang buhay namin piraso-piraso. Wala siyang ideya na nakipagkita na ako kay Attorney Cesar Ramos, ang pinakamagaling na abogado sa divorce at annulment sa probinsya. Amoy katad at mamahaling pabango ang opisina ni Attorney Ramos. Nakaupo ako sa tapat ng kanyang mahogany desk, nakalikom ang mga kamay, pinapanood siyang suriin ang folder na dala ko. Bank statements, credit card bills, mga litratong na-print mula sa social media. Ebidensya ng isang buhay na namumuhay ng kahanay sa akin. Mrs. Davidson, Mrs., sabi ni attorney, ang kanyang pilak na buhok ay tinatamaan ng liwanag ng hapon. Kailangan kong itanong, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito sa ganitong paraan? Tumango ako, matatag ang boses. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang mga anak ko. Akala ng asawa ko ay tanga ako. Mas gusto kong manatiling ganun ang akala niya hanggang sa handa na ako. Ang hindi ko sinabi kay attorney ay kung paano ko natuklasan ang social media ni Helen. Si Faye, ironically, ang nagbanggit na nakakita ng mga post mula sa isang tao sa kumpanya ng ama niya. Yung katrabaho ni Papa laging nagpo-post ng mga cute na family photos, sabi niya noon. Ang pangalang Helen Morrison ay tumatak sa isip ko hanggang sa nagwagi ang kuryosidad. Isang gabi, habang nagtatrabaho kunwari si Thomas, hinanap ko siya online. Ang nakita ko ay nagpalamig sa kape sa aking mga kamay. Hindi lang nagpo-post ng family photos si Helen. Gumagawa siya ng kwento, mga litrato ng kanyang mga anak sa mga parke na kilala ko, mga restaurant na binanggit ni Thomas na pinuntahan para sa trabaho. Kahit ang ice cream parlor kung saan dinala niya sina Hector at Faye nung maliliit pa sila. Pero ang mga caption ang totoong masakit. Sunday adventures with my favorite people, sulat niya sa ilalim ng litrato ng kanyang anak na babae sa parehong swing set kung saan tinulak ni Thomas si Faye, 20 taon na ang nakaraan. Ang batang babae ay tumatawa habang ang mga kamay ng isang lalaki, mga kamay na kilalang kilala ko, ay inaalalayan siya mula sa likod. Isa pang post ay nagpapakita ng kanyang mga anak na lalaki na gumagawa ng sandcastle sa beach. Teaching them that new beginnings can be beautiful, ang caption, na pinost nung parehong weekend na sinabi ni Thomas na nasa mandatory work retreat siya. Sa background, halos hindi makita pero siguradong nandoon ay ang natatanging asul na polo shirt ni Thomas. Ang pinakamasakit na post ay noong Oktubre. Isang maaliwalas na dinner scene sa mukhang apartment ni Helen. Mga kandilang kumukurap sa maliit na mesa. Ang kanyang mga anak na nakamatching pajamas na nakapalibot sa isang lalaking ang mukha ay maingat na ni-crop sa frame.
Ang caption ay nagbabasa, "Grateful for the man who shows my babies what real love looks like. Some people come into your life and make you realize what you've been missing." 37 likes, 12 comments mula sa mga kaibigan at pamilya na nagdiriwang sa kanyang kaligayahan. Nakaupo ako nakatitig sa laptop screen hanggang sa humapdi ang mga mata ko. Nagtataka kung ilan sa mga taong ito ang nakakaalam na ang someone special niya ay may asawa. Pero ang pinansyal na ebidensya ang totoong nagbunyag ng lawak ng panloloko ni Tomas. Habang ang aming mga credit card ay maxed out na at ang mga bills ay natatambak, may mga misteryosong singil na lumalabas sa mga statement na hindi ko nakita noon. Isang joint account na natuklasan ko nang hindi sinasadya nang may dumating na sulat sa address namin para kay Mr. and Mrs. T. Davidson. Kaso ang Mrs. ay hindi ako. Binuksan ko ang sobrang yon na nanginginig ang mga kamay. Nakita ang mga statement para sa credit card na hindi ko pinirmahan sa pangalan ni na Thomas at Helen Morrison. Ang mga gastos ay nagpinta ng larawan ng domestic bliss. Grocery stores, toy stores, bilihan ng damit ng bata, 35,000 kurs sa isang lugar na tinatawag na Little Dreamers Furniture, siguro bunk beds para sa mga anak niyang lalaki. 25,000 sa Princess Palace Boutique, walang duda para sa anak niyang babae. Samantala, ang aming bayad sa bahay ay huli na ng 2 beses at kinailangan kong gamitin ang sarili kong ipon para bayaran ang kuryente nang sabihin ni Tomas na na-delay ang sahod niya. Ang pinakamasakit na natuklasan ay nang makita ko ang mga resibo sa bulsa ng jacket ni Tomas. Hindi ka hinahinala sa sarili nila, mga pang-araw-araw na bilihin lang sa grocery at botika. Pero ang mga item ay nagsasabi ng kwentong dumurog sa puso ko. Gamot pambata, band-aid na may disenyo ng prinsesa at superheroes, bedtime storybooks, at resibo para sa birthday cake na may nakasulat na Happy 4th Birthday Elisa sa pink na icing. Namumuhay siya ng kumpletong buhay tatay sa mga anak ni Helen, habang ang sarili niyang mga anak ay nagtataka kung bakit napakalayo ng loob niya. Sinimulan kong idokumento ang lahat. Screenshots ng social media posts, kopya ng financial statements, litrato ng mga resibo. Hindi dahil gusto ko siyang saktan, kundi dahil binalaan ako ni Attorney Ramos na ang mga lalaking tulad ni Thomas, matagumpay, gwapo, konektado, ay madalas na sinusubukang baguhin ang kasaysayan sa korte. Sasabihin niyang ang pera ay para sa lehitimong gastos sa negosyo, paliwanag ni Attorney. Sasabihin niyang ang social media posts ay hindi naintindihan na nakikipagkaibigan lang siya sa katrabaho. Magaling sila sa pagkontrol ng kwento. Itinago ko ang lahat sa safety deposit box sa bangko sa kabilang bayan kung saan hindi maiisip ni Tomas na tumingin. Bawat Biyernes, nagdedeposito ako, nagdadagdag ng ebidensya. Parang naghahanda para sa digmaan. Ang sukdulan ay dumating noong anibersaryo namin, Oktubre 15. Isang petsa na dati nangangahulugan ng romantikong hapunan at mga regalo. Nagpa-reserve ako sa Casa Lorenzo 6 na linggo bago ang petsa. Kinumpirma ko pa ng 2 beses. Alas 5, sinusuot ko ang itim na bestida na sabi ni Thomas noon ay nagpapaganda sa akin. Alas 5:30, tinitingnan ko ang makeup ko sa huling pagkakataon. Alas 6, nakatayo ako sa may pintuan suot ang takong at may hawak na susi ng kotse. Tumawag si Thomas ng 6:15. "Josephine, sorry talaga, pero may emergency si Helen. Nag-breakdown tungkol sa sitwasyon ng annulment. Hindi ko siya maiwan kasama ang mga bata sa ganitong lagay. Pwede bang i-reschedule? Baka sa weekend." Nakatayo ako sa aming entryway, nakatingin sa sarili sa salamin, bihis na walang pupuntahan. Kasal sa isang lalaking nasa ibang lugar, nagpapakabayani sa krisis ng ibang babae. Ang babaeng itinanggi niya ang pag-iral na ang mga anak ay mas importante na ngayon kaysa sa asawa niya ng 23 taon. "Sige," sabi ko, ang boses ko ay kasing kalmado ng salamin. Nauuna ang family emergencies. Pagkababa ko, hindi ako nagpalit ng damit. Sa halip, nagmaneho ako papuntang Casa Lorenzo nang mag-isa, umupo sa mesa namin para sa 2 at in-enjoy ang pinakamamahaling bote ng alak sa menu. Mababait ang mga waiter, nagpapanggap na hindi napapansin na ang babaeng nagdiriwang ng anibersaryo ay mag-isang kumakain. Nang gabing iyon,
Habang siguro ay pinapatahan ni Thomas si Helen, tinawagan ko si Attorney Ramos mula sa kotse ko. Oras na, simple kong sabi. Kinabukasan, habang tulog pa si Thomas, nakipagkita ako kay attorney at sa team niya. 4 na oras kaming nagplano ng estratehiya na magpoprotekta sa akin habang pinananatiling walang kamalay-malay si Thomas. Ang elemento ng sorpresa ang pinakamalaki mong kalamangan, sabi ni attorney. Ang linggo pagkatapos ng Thanksgiving ay gumapang ng mabagal. Gumagalaw si Thomas sa bahay parang multo. Ang hindi pa nabubuksang sobre ay parang sumusunog sa anumang bulsa na pinagsiksikan niya nito. Noong Huwebes ng umaga, eksaktong 1 linggo, matapos niyang sirain ang Thanksgiving ng pamilya, nagluluto ako ng pancakes nang marinig ko ang mga yabag sa hagdan. Mabibigat na hakbang. Lumitaw si Tomas sa pintuan ng kusina. Ang kulay kremang sobre ay hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Gulo-gulo ang buhok niya, namumula ang mga mata. Diyos ko, Josephine, sabi niya, garalgal ang boses. Ano to? Binaligtad ko ang pancake nang hindi lumilingon. Buksan mo para malaman mo. Ang tunog ng napupunit na papel ay pumuno sa kusina. Narinig ko ang pagbuklat niya ng mga dokumento sa loob. Ang kaluskos ng opisyal na papel na magpapabago ng lahat. Sumunod ang katahimikan. Mahaba, terible, ganap na katahimikan. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang boses niya ay halos pabulong. Inilipat mo ang titulo. Dahan-dahan akong humarap. Sinalubong ang mga mata niya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Ang mukha niya ay namumuti na at ang mga kamay ay nanginginig ng sobra kaya kumakaluskos ang mga papel. 3 buwan na ang nakakaraan, sabi ko na parang nagkukwentuhan lang. Nakakamangha kung gaano karaming papeles ang hindi nababasa kapag abala ka sa paglalaro ng bahay-bahayan kasama ang pamilya ng iba. Sinadya mo to. Ang mga salita ay lumabas na parang sitsit, puno ng galit at hindi makapaniwala. Plinano mo ang lahat ng ito. Uminom ako ng kape. Pinrotektahan ko ang sarili ko. May pagkakaiba yon. Ang bahay, simula niya, tapos tumigil, ang isip ay malinaw na tumatakbo sa mga implikasyon. Umaasa si Helen. Nagpaplano na kami. Umaasa si Helen sa bahay na hindi naman yung para ibigay. Maingat kong ibinaba ang tasa. Nakakatawa kung paano nangyayari ang mga bagay. Nagsimulang tumunog ang telepono ni Tomas. Ang pangalan ni Helen ay umilaw sa screen at pinanood ko ang pagkaubos ng kulay sa mukha niya. Malinaw na may ipinangako siya na hindi niya kayang ibigay. At ngayon tumatawag na ang realidad. Sinagot niya ito sa ika-4 na ring, ang boses ay pilit na masaya. Hey babe, ang boses ni Helen ay sapat na matinis para marinig ko ang bawat salita mula sa kabilang dulo ng kusina. Tomas, iniisip ko yung timeline para sa bentahan ng bahay. Excited na ang mga bata sa bago nilang kwarto at gusto ko nang tumingin ng mga gamit. Kailan kaya mapipirmahan ang mga papel? Nagtagpo ang mga mata namin ni Thomas. Ngumiti ako ng matamis at uminom ulit ng kape. Actually, Helen, may naging komplikasyon, sabi ni Thomas. Ang katahimikan sa kabilang linya ay nakakabingi. Nang magsalita ulit si Helen, ang boses niya ay bumaba sa mapanganib na bulong. Anong klaseng komplikasyon? Lumalabas na ang bahay ay hindi na teknikal na nakapangalan sa akin. Anong ibig mong sabihing hindi nakapangalan sa'yo? Bahay mo yan. Tumingin sa akin si Tomas nang walang magawa na parang pwede ko siyang iligtas sa gulo na ginawa niya. Tumalikod ako para asikasuhin ang pancakes, humuhuni ng mahina. Inilipat ni Josephine ang titulo, sabi niya sa wakas. Nang hindi sinasabi sa akin, nalaman ko lang ngayon. Ang pagsabog na sumunod ay espektakular. Ang boses ni Helen ay umabot sa tunong siguro ay nakabasag ng salamin sa kapitbahayan. Mga salitang tulad ng trinaydor, minanipula at sinungaling na ahas ay pumuno sa kusina. So, linawin natin, sabi ni Helen nang bumaba na ang boses niya. Nangako ka sa akin at sa mga anak ko ng tahanan na hindi naman pala iyo? Pinaasa mo kaming may kinabukasan tayo, gayong isa ka lang palang manlolokong asawa na walang totoong plano? Helen, parang awa mo na. Huwag mo akong ma-Helen-Helen dyan. Sinayang ko ang 8 buwan ng buhay ko sa lalaking hindi man lang makapagbigay ng bubong sa ulo namin.
Ang mga anak ko ay nagpaplano na ng bago nilang buhay at nagsisinungaling ka lang pala sa aming lahat. Namatay ang linya. Nakatitig si Thomas sa telepono niya, parang kinagat siya nito, tapos dahan-dahang tumingin sa akin. Binabaan niya ako. Nakakagulat, tuyo kong sabi. Sino ang mag-aakala na ang babaeng naghahanap ng pinansyal na seguridad ay mawawala ng interes kapag nawala ang pera? Tumunog ang telepono niya ng text message, tapos isa pa at isa pa. Hindi ko makita ang screen, pero ang mukha ni Thomas ay nagsabi sa akin ng lahat tungkol sa huling mensahe ni Helen. 23 taon, bigla niyang sabi, basag ang boses. 23 taong kasal, at sinira mo ang lahat ng ito gamit ang papeles. Humarap ako sa kanya ng buo, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulong ito, hinayaan kong lumabas ang galit ko. Ako ang sumira? Sinira ko ang kasal natin? Ibinagsak ko ang sandok ng may sapat na lakas para mapaatras siya. Tumayo ka sa aming dining room sa harap ng ating mga anak at inanunsyo ang plano mong ibenta ang aming tahanan para sa kaginhawaan ng girlfriend mo. Pero sa paanong paraan, ako pa ang sumira ng kasal natin. Sinubukan ni Thomas na tawagan sina Hector at Faye ng hapong iyon. Pinanood ko siyang maglakad-lakad sa sala, nag-iiwan ng voicemail na hindi sinasagot. Nang sa wakas ay sumagot si Hector, ang usapan nila ay tumagal ng eksaktong 30 segundo. Kumakampi kami kay Mama, dinig na dinig ang boses ni Hector sa speaker. Gumawa ka ng desisyon mo noong hapunan, ginawa na namin ang amin. Ang sagot ni Faye ay mas maikli nang matawagan siya ni Thomas ng gabing iyon. Huwag mo akong tawagan ulit hanggat hindi ka handang humingi ng tawad kay Mama. At yung totoong tawad, hindi yung pekeng corporate na pananalita na ginagamit mo. Pagsapit ng Sabado, nagho-host na ako ng brunch para sa aking book club sa kusinang balak sanang ibigay ni Tomas kay Helen. 8 babae ang nagtipon sa paligid ng island kung saan naghanda ako ng sariwang prutas at mamahaling kape. Josephine, parang ang relax mo ngayon, komento ng kaibigan kong si Margaret. Praktikal na nagniningning ka. Tumingin ako sa paligid sa mga babaeng naging kaibigan ko sa loob ng maraming taon, nakaupo sa tahanang pinrotektahan ko. Pakiramdam ko tumigil na ako sa pagpigil ng hininga ko, sabi ko. Ang divorce papers ay dumating noong Pebrero. Pinirmahan ko ang mga ito ng may matatag na kamay. Si Tomas ang unang nag-file, ang huling pagtatangka niyang kontrolin ng kwento. Umalis si Tomas noong Enero, dala lang ang mga damit niya, at iniwan ang 23 taon ng mga alaala. Umupa siya ng maliit na apartment, hindi ang malawak na bahay na ipinangako kay Helen. Nabalitaan ko kay Faye na binigyan siya ni Helen ng ultimatum. Patunayan niyang kaya niyang ibigay ang katatagan na kailangan nito o mawawala siya ng tuluyan. Pinili niyang ipaglaban si Helen. Ang tagsibol ay nagdala ng hindi inaasahang pangyayari. Tumawag si Faye isang maaraw na umaga ng Abril. Ma, hindi ka maniniwala dito, sabi niya. Magpapakasal na si Papa kay Helen sa Hunyo. Muntik ko nang mabitawan ang tasa ng kape. Magpapakasal agad? Hindi pa nga pinal ang diborsyo annulment, pero mukhang pinatawad siya ni Helen matapos niyang mangako na susubukan nilang magkaanak. Gusto niyang bigyan ng kapatid ang mga anak niya at pumayag si Papa. Sa edad na 51, nagpaplano si Tomas na magsimula muli, burahin ang una niyang pamilya at bumuo ng bago kasama ang babaeng 20 taon na mas bata. Ang lakas ng loob, pero may bumabagabag sa akin. Si Helen ay 32, bata pa para magkaanak. Pero bakit siya nakafocus na magbuntis agad? Parang desperado ang pagmamadali, na parang sinusubukan niyang itali si Tomas bago ito magbago ng isip ulit. Ang sagot ay dumating noong Mayo sa pamamagitan ng usapang hindi ko dapat narinig. Nasa grocery ako nang makita ko si Helen sa pharmacy section, may kausap sa telepono sa mahina at galit na tono. Nagtago ako sa likod ng estante ng vitamins. Kailangan ng kasunduan sa custody, sabi niya. Kung gusto kong ilipat ang mga bata ng tirahan, kailangan ng tatay nila ng patunay na kaya ng bago kong asawa na magtaguyod ng karagdagang anak. Isang lumang batas tungkol sa family planning at financial stability. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Isang fertility test. Kailangan ni Helen na patunayan ni Thomas na kaya niyang magkaanak bilang bahagi ng kasunduan sa custody.
Pero ang hindi alam ni Helen at ang nakalimutan na ni Tomas sa kanyang midlife crisis ay ang sikretong ibinaon niya 24 na taon na ang nakakaraan. Nang gabing iyon, tumawag ako kay Dr. Mendoza, ang aming family physician sa loob ng 2 dekada. Dr. Mendoza, si Josephine Davidson ito. May kailangan akong itanong tungkol sa medical history ng asawa ko. Josephine, mainit niyang bati. Paano ako makakatulong? Magpapakasal ulit si Thomas. Gusto ng bago niyang asawa ng mga anak. Kailangan kong malaman. Naalala pa ba niya ang resulta ng fertility test niya pagkatapos ipanganak si Faye? Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal. Josephine, sabi ni Dr. Mendoza sa wakas, confidential ang impormasyong iyan. Pero hypothetically, kung may magre-request ng kopya ng mga lumang resulta para sa legal na layunin, nasa file pa rin ang mga ito. Naintindihan ko ng lubos. Kinabukasan, tinawagan ko si Attorney Ramos. Sa loob ng 1 linggo, ang kumpletong medical history ni Thomas ay nasubena bilang bahagi ng aming divorce proceedings. Nakabaon sa 24 na taon ng check-up ay ang isang resulta ng test. Matapos ang mahirap na panganganak kay Faye, lihim na nagpa-test si Tomas dahil nag-aalala siya sa pagkakaroon pa ng anak. Ang resulta ay nagpakita na siya ay halos baog na. Hindi imposible, pero napakalabo ng walang medikal na interbensyon. Hindi niya sinabi sa akin noon, hinayaan niyang sisihin ko ang sarili ko. Ngayon, 24 na taon ang lumipas, ang parehong resulta ay magpapagalaw sa plano niya kay Helen. Inayos ng team ni attorney na maihatid ang medical records kay Thomas sa araw ng kasal niya. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sakto ang tiyempo sa custody hearing ni Helen. Tumunog ang telepono ko ng 4:30, si Faye. Ma, sabi niya, pinipigil ang tawa. Hindi ka maniniwala sa nangyari. Kanselado ang kasal. Nalaman ni Helen na hindi na halos magkakaanak si Papa. Talaga? Binuksan daw niya ang medical records na dumating kaninang umaga habang inaayusan siya. At pagdating ni Papa sa venue, umalis na si Helen kasama ang mga anak niya. Pumikit ako, dinadama ang init ng araw sa mukha ko. Nakakalungkot naman, sabi ko. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa beranda kasama sina Hector at Faye, umiinom ng alak. Si Tomas ay nasa kung saan, siguro nakaupo sa isang walang taong banquet hall. Samantala, kami ay nasa kung saan kami dapat naroroon sa tahanang sinubukan niyang ipamigay. Ang karma, natutunan ko, ay may perpektong tiyempo. Ang mga dahon ng taglagas ay nagsisimula ng magbago ng kulay nang matanggap ko ang imbitasyon. Engagement party ni Hector. Ang engagement party ay dumating na may perpektong panahon. Dumating si Tomas sa kalagitnaan ng cocktail hour, mukhang hindi sigurado habang nakatayo sa pintuan. Pumayat siya at marami ng uban. Nang makita siya ni Hector, pinanood ko ang mukha ng anak ko. Hindi pagpapatawad, pero mas malambot kaysa sa galit. Nilapitan ni Hector ang ama niya kasama ang fiancé niyang si Sarah. Sumunod si Faye. Magalang sila, pero hindi mainit. Kailangang paghirapan ni Thomas ang pagbabalik sa buhay nila. Lumitaw si Attorney Ramos sa tabi ko na may 2 baso ng champagne. Kumusta ka? Tinanggap ko ang baso. Higit pa sa maayos, sa totoo lang. Nakatingin ako sa party, nakikita sina Hector at Sarah, habang si Faye ay kumukuha ng litrato at si Tomas ay nakatayo ng medyo malayo. Ito ang bago kong buhay. Hindi perpekto, pero tapat. Natutunan ko na minsan ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi paninira, kundi pagbuo ng mas maganda mula sa mga pirasong iniwan nila. Ang babaeng nakaupo sa Thanksgiving table na iyon, 11 buwan na ang nakakaraan, ay takot na mawala ang lahat. Ang babaeng nakatayo sa terasang ito ay natuklasan na minsan ang pagkawala ng lahat ay paraan lang para masabing malaya ka nang pumili ng susunod. At ang susunod ay puno ng posibilidad, maliwanag na pangako at ganap na akin. Kung ang kwentong ito ng matamis na paghihiganti ay nagpa-excite sa inyo, pindutin na ang like button ngayon. Ang paborito kong parte ay ng kalmadong inabot ni Josephine kay Thomas ang misteryosong sobre sa Thanksgiving dinner. Alam na alam kung anong pasabog ang nasa loob. Ano ang paborito mong sandali? Ilagay sa comments sa ibaba. Huwag palampasin ang iba pang nakakakilig na kwentong tulad nito.
mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload.